Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay pag-aralan natin, pagnilayan natin ang kahulugan ng hope o pag-asa, the virtue of hope. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon para samahan tayo sa pagninilay na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa aming buhay Kristiyano, mula po noong kami ay binyagan, ibinuhos mo sa aming puso ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Punuin mo kami ngayon ng nag-uumapaw na pag-asa, sapagkat napakaraming mga pagsubok sa aming buhay na tila hindi namin makakaya, na tila magpapabagsak sa amin, na tila mag-aalis sa amin ng pag-asa sa iyong mga pangako. Panginoon, pag-alabin mo po sa aming puso ang pag-asang ito na nagmumula sa iyong salita at pinatutunayan ng iyong anak na si Jesus sa amin araw-araw. Bigyan mo po kami ng biyaya na hindi lamang magkamit ng pag-asa, kundi maging kasangkapan din ng pag-asa para sa mga kapwa naming nangangailangan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, siguro natatandaan niyo pa yung inauguration ni Pope Francis noong 2013. Noong formal na itinalaga siya bilang Santo Papa, isa sa mahalaga niyang mensahe sa buong mundo ay sana ang mga tao maging tagapagdala ng pag-asa sa mundo. Kasi po nung araw na yun, yung second reading ay galing sa Romans chapter 4 verse 18 na tumutukoy sa kwento tungkol kay Abraham ayon sa interpretation ni St. Paul. At ang sabi ni St. Paul, si Abraham daw, hoping against hope, he believed. Maganda yung pakinggan sa English. Sa Tagalog medyo malambot, medyo hindi akma, parang hindi timplado yung translation. Sabi sa Tagalog, kahit walang pag-asa, nanalig pa din siya. O kaya, umasa pa din siya kahit tila wala ng pag-asa. Pero kung tutuusin, maganda talaga yung message ng Romans 4:18. Umaasa sa gitna ng kawalang pag-asa. Umaasa kahit hindi na matanaw ang pag-asa. Sabi ni Pope Francis, kahit madilim ang mga ulap sa paligid natin, may pag-asa pa din tayo na mula sa Diyos. At ang pag-asang ito ay tinatawag na theological virtue, kabutihang taglay na galing sa Diyos. Dahil nakapaloob ito sa Diyos at nakatayo sa batong tungtungan na walang iba kundi ang Diyos. Yan ang pag-asa. At yan ang pangarap ni Pope Francis na lahat ng Katoliko sana, lahat nga ng tao sa mundo sana, ay magkaroon ng pag-asang ito. At sa darating na taon, 2025, ito yung tinatawag na Jubilee Year ng ating pananampalataya. Every 25 years, merong tinatawag na Jubilee Year sa ating pananampalataya. At ngayon ngang darating na 2025, ang tema ay Pilgrims of Hope, mga manlalakbay sa pag-asa. Hindi pa rin nakakalimutan ni Pope Francis ang kanyang mensahe kahit ilang taon na ang nakalilipas. Kaya nang ideklara niya ang Jubilee Year 2025, ang pinili niya pa ring tema ay pag-asa. Ano po ba ang mahahalagang bagay na dapat nating malaman tungkol sa pag-asa? Nais kong magbigay ng paunang paliwanag ha. Yung mga basics lang po muna ito. Ano ba ang pag-asa? Ano ba ang saysay nito sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Ano ba ang ibig sabihin ng 1 Corinthians 13 verse 13 kapag sinabi dito, there are three things that last: faith, hope, and love.
Tatlong bagay lang daw ang mananatili hanggang sa kaduluduluhan. Yan ay ang pag-ibig, ang pag-asa at ang pagmamahal. At kasama dyan yung pag-asa, nakagitna doon sa pananampalataya at pag-ibig. Una, ang pag-asa ay isang virtue. Ano po bang ibig sabihin kapag sinabi nating virtue? Ang virtue ay nangangahulugan na ang isang bagay ay kabutihang taglay ng tao. Di ba pagka virtue, ibig sabihin yan ay mabuting katangian, kabutihang taglay na nandito sa ating puso. Pero ang pag-asa, hindi lang yan basta-basta virtue. Ang sinasabi ni Pope Francis, ang virtue na pinag-aaralan natin sa ating pananampalataya mula sa Bible, sa Catechism, sa ating moral life, ang virtue na yan ay theological virtue. Kasi po, may iba't ibang uri ng pag-asa. Merong natural hope, natural virtue of hope, at merong theological hope o theological virtue of hope. Ano ba yung natural hope? Yan yung bahagi ng ating buhay na pag-asa na nagbibigay ng kakayahan sa atin bilang mga tao na lumaban sa buhay. Yung lahat ng tao, meron tayong malakas na kakayahang ipaglaban ang sarili natin, ipaglaban ang buhay natin, makipagbuno sa mga pagsubok. Meron ako isang kaibigan na sabi niya, 5 taon na siyang nakikipagbuno sa depression. Hindi po siya nagpapagamot sa psychiatrist o sa counselor. Pero araw-araw gumigising pa rin daw siya sa umaga. At kahit na hindi niya nararamdaman na siya ay masaya, babangon at babangon pa rin siya para sa kanyang pamilya. Merong mga tao na may sakit na kanser. Kahit sinabi na ng doktor na merong taning ang kanilang buhay, hindi ba? Umaasa pa rin sila na lalampasan pa rin nila ang pagsubok na ito. Bakit? Kasi bawat tao ay mayroong natural hope, mayroong natural na pag-asa, handang lumaban, handang makipagbuno sa mga pagsubok sa buhay. Pero, iba ang uri ng pag-asa na tinatawag na theological hope. Ito ay ang pag-asa na itinatanim ng Diyos sa mga naniniwala sa Kanya. Hindi natural. Hindi mula lang sa tapang, tatag at lakas ng loob ng tao, sa diskarte ng tao. Ang pinagmumulan ng theological hope, bagamat hindi natin nakikita, ay nahayag na sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang theological hope ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya nga, ito ang pag-asa na maaasahan, mapanghahawakan, makikita natin kumikilos, nagkakabisa, nauunawaan ng ating isip at puso. At higit sa lahat, alam natin, hindi ito hinugot lamang sa ating tapang bilang tao. Ito ay theological hope dahil sa Diyos ito nagmula. Sa pamamagitan ng virtue ng hope o pag-asa mula sa Diyos, nais ng Panginoon na kasama ni Jesus, maglakbay tayo sa buhay na may tiwala at katatagan, na may kapayapaan at kaginhawahan sa ating isip at puso, kahit palibot na libot tayo ng mga sagabal at balakid sa buhay. Doon sa Romans 8:24, sinasabi doon, naligtas tayo dahil sa pag-asa. Binibigyan tayo ni Jesus ng kakayahan na laging magpatuloy hanggang marating natin ang ating hantungan na walang iba kundi ang Diyos Ama na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Ito ang ibig sabihin ng Romans 24. In hope, we were saved. Naligtas tayo dahil sa pag-asa. Paano ba tayo naliligtas ng pag-asa?
Kapag ang ating panloob na buhay, kapag ang ating spiritual life ay patuloy na paglalakbay, hindi humihinto, hindi nanlulupaypay, hindi tumitirik, hindi tinatamad, kundi laging bukas sa Diyos na nakikilala natin at nakakasama natin sa pamamagitan ni Jesus. Doon sa Bible, sinabi din doon sa Romans, we are saved by faith. Sabi naman ng mga Protestante, we are saved by faith alone. Pero dinagdag lang nila yan. Pero, hindi pala kumpleto yon. We are saved by faith. Kulang. Kasi sabi sa Romans chapter 8, we are saved by hope also. So, ibig sabihin, yes, inililigtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, pero inililigtas din pala tayo sa pamamagitan ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay kasama si Jesus, may pag-asang tayo ay maliligtas. At bilang mga Kristiyano, lagi tayong umaasa, hindi sa ating sarili, hindi sa ating sariling lakas, katatagan, tapang, paninindigan, kundi sa Diyos na nagmamahal sa atin. Ito pala yung virtue of hope na sinasabi sa Bible, na sinasabi sa ating pananampalataya. It is a virtue kasi hindi galing sa atin, kundi sa Diyos. Theological virtue. Ang Diyos ang nagtanim sa ating puso, kaya tunay na maaasahan, makakapitan ang pag-asang ito. Pangalawa, ano ang batayan ng pag-asa? Alam niyo po, ang batayan ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Kaya tayo nananampalataya kasi nakasulat sa Bible. Kasi sinabi sa Apostles' Creed, sinabi sa Nicene Constantinopolitan Creed, sinabi ng mga teachers of the faith, ng ating mga fathers of the church, at mga santo at ng mga gabay natin ngayon sa simbahan, ang Santo Papa at ang mga obispo at mga pari. Yan ang batayan ng faith. Pero ano ang batayan ng hope? Ang pag-asa po ay nakabatay, nakatuntong sa halina at lakas ng pangako ng Diyos. Ang batayan ng pag-asa ay hindi nakasulat, hindi pinapahayag, pinoproklama. Ang batayan ng pag-asa ay ipinapangako. Matatandaan natin sa Bible, no? Yung mga propeta, umasa sila sa pangako ng Diyos na laging ililigtas ang bayang Israel. Umasa sila na tuwing kailangan ng tulong, sasabihin ng Diyos, "Here I am. Narito ako. Hindi ako malayo sa inyo." At tumugon naman ang mga tao na may pananampalataya at may kagalakan. Nangako ang Diyos, ang mga tao ay tumalima. May mga pagkakataon sa buhay natin na para bang, ano ba yan, tapos na yata ang lahat? Ano ba yan, puro na lang negative ang nangyayari sa akin? Bakit puro na lang hirap? At tuloy wala na akong makitang ginhawa? Ako pa ay may aasahan pa? Tila mas malakas ang tukso. Tila wala ng saysay para mabuhay pa ako sa kinabukasan. Doon dumadating ang pag-asang mula sa Diyos. Ang Diyos ay laging nagpapadala ng consolation. Ang Diyos laging nagpapadala ng pagkalugod at kalayaan. Kalayaan upang tayo ay makaalis doon sa negativity, sa pessimism, sa pagkasiphayo. Yung pagkasiphayo, yung despair, nilulupig yan ng pag-asa na dadating ang panahon, matatapos ang kasamaan, matatapos ang paghihirap, hindi magtatagal, kasama na uli natin ang Diyos, ililigtas tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos sa gitna ng lahat ng ating mga pagsubok. Siguro po naranasan nyo na yan sa buhay ninyo.
bilang mga Kristiyano, minsan wala na tayong makitang solusyon doon sa nagaganap sa atin, sa mga problema at sa mga pagsubok. Pero bakit meron pa rin tayong pag-asa? Kahit kakaunti lang yung pag-asa na yan, lumalakas pa rin ang ating loob hanggang sa makita natin, natapos na, lumipas na ang problema, tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pag-asa. Sabi ni Saint Charles de Foucault, God is the God of the impossible. Ang Diyos ay ang Diyos ng imposible. Ang Diyos ay hindi pwedeng pigilan kahit ng napakaraming pader ng imposible. Lahat ng pader na yan ay mawawasak at babagsak dahil ang Diyos ay higit sa lahat ng yan kapag nangako. Ikatlo, ang pag-asa at ang maliliit na tao. Alam niyo po, ang pag-asa ay madaling maunawaan ng mga tao na may simpleng puso, ng mga karaniwang tao, ng mga tao na dukha sa kanilang kalooban. Yung sinasabi ni Jesus na, Blessed are the poor in spirit. Bakit? Kasi yung mga matataas na tao, yung mayayaman na tao, yung mararangyan na mga tao, walang pakiyan sa pangako. Bakit pa nga aasa sila sa pangako? Lahat ng kailangan nila nasa paligid na nila. Lahat ng kailangan nila nasa kamay na nila. Hindi na nila kailangan ng pangako. Hindi ba ang pag-asa ay batay sa pangako? Kung titingnan natin ang Old Testament, ang bansang Israel, ang daming problema lagi. Napatalsik pa sa sariling bayan. At nang mangyari yun, ano ang kinapitan nila? Ang pangako ng Diyos na hindi sila pababayaan. Dahil sila ay naging maliit, dahil sila ay naging busabos, dahil sila ay naging mahirap sa mata ng mundo, ang Diyos ang kanilang kinapitan. Ang ibang mga tao, madaling nawalan ng pag-asa. Pero ang mga Hudyo sa Old Testament, patuloy na umasa at naging matatag ang kanilang pananampalataya. Doon naman sa New Testament, makikita natin yung gift of hope ibinigay din ng Diyos sa mga maliliit na tao. Sa pagbukas pa lang natin ng New Testament, makikita natin, nandun si Mama Mary. Si Maria ang ina ng pag-asa. Bakit? Wala naman siyang pinanghawakan nung dumating yung anghel. Ang binigay lang sa kanya ng anghel, pangako na ikaw ay magiging ina. At ang batang ito ay anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi siya sigurado, pangako lang yon, pero naniwala siya. Kaya si Maria, our sweetness, our hope, sabi natin sa ating Hail Holy Queen. Si Saint Joseph, ganun din. Si Saint Joseph ang nagbigay ng pangalan na Jesus sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng pangalan na iyon na Jesus? Ang pangalang ito ay pag-asa para sa mundo. Ito ang panghahawakan ng mga tao, ang tatawagan ng mga tao, ang lalapitan ng mga tao kapag kailangan nilang madama ang pag-ibig ng Diyos. Ganon din yung mga pastol. The shepherds were the little ones who had no material riches. Wala silang mga kayamanang material o pisikal. They only hope in the God of salvation. At imagine, sila yung unang-unang nakakita sa Panginoong Hesukristo. Ang unang-unang naging tagapagmana ng kayamanan ng Diyos, ng pag-asa ng Diyos, ang maliliit na pastol. Kaya nga sa mundong ito, merong isang babala. Babala, asawa ni Babalu. Sabi nga po dati sa Itbulaga, no? Mag-ingat tayo doon sa mga maling pag-asa. Kasi merong mga maling pag-asa Huwag umasa sa mga material na bagay at pangako ng mundo. Mauubos din po yan. Huwag umasa sa mga bagay na lumilipas. Pera, posisyon, kapangyarihan, kamunduhan at maling mga prinsipyo. Naku, sa isang iglap, mawawala po yan. Huwag umasa sa mga manghuhula at mga pamahiin. Yung mga manghuhula na yan, namemera lang yan.
Yung mga pamahiin, hindi yan nakabatay sa pangako ng Diyos. At huwag umasa sa mga idolo. Ang daming mga lodi ngayon. Lodi sa kagandahan, lodi sa kasikatan, mga lodi na mga influencer, team payaman, team malakas, team mayabang, team diwata. Nako, lahat po yan. Lilipas din, malalaos din. In the end, ang tanging aasahan natin ay walang iba kundi ang pangako sa atin ng Diyos na ang katuparan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya manalangin tayo. Humingi tayo sa Diyos ng pag-asa. Lord, iligtas mo kami sa mga masama at maling pag-asa na nakapaligid sa amin. Sa pag-asa na nagbibigay sa amin ng kalungkutan at pagkasiphayo pagdating ng panahon. Ipagkaloob mo po sa amin ang tunay na pag-asa, ang pag-asang mapagkakatiwalaan, ang pag-asang hindi magbibigay ng kalungkutan, ang pag-asang kailanman ay hindi magsisiphayo sa amin, dahil ang pag-asang ito ay ang iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umaasa ako na sana may natutunan kayo. Salamat po. God bless you.